Sa araw-araw nating pagtahak sa iba't ibang daan, iba-iba ring muka ang nakakasalubong natin. At sa likod ng mga muka na iyon, mayroong nakatagong kwento na may nakatahing kaalaman. Isa na rito ang nag-viral na tauhan sa Baguio City. Ang isang vagrant o taong grasa na lumilibot sa mga kalye ng syudad ng mahigit 36 na taon. Ito ang kwento ni Nanay Caltea. Hindi ka taga Baguio kung hindi mo siya kilala. Ito ang kinagisnan na imahe kay Nanay Caltea. Si Mother Caltea, bata pa lang ako, nakikita ko na siya actually. Nag-aaral pa lang ako sa SLU, nakikita ko na siya. So ngayon, one time, nakita ko din when I was abroad, na ginawa siyang meme. O na hindi ka taga Baguio kung hindi mo siya kilala. Yung mga ganong meme noon na uso, nakita ko pinost. As a mental health advocate, it was hurting to see na ginawang meme pero wala ka namang nagawang tulong. Dati-rati, ang tahanan niya ay tanging sa gilid ng kalsada lamang. Ngunit sa halip ng kahirapan na makakuha ng pantustos sa araw-araw, may ilang mga nagmagandang loob sa kanya noon pa lamang. Started the advocacy, nakikita ko na siya dyan sa tapat ng SLU. So dyan siya natutulog, dyan sa may taas lang, no, ang tawag nun, waiting shed. Ayan, lagi ko siya nakikita dyan. So, ang ginawa ko for the psychological first aid, may nagdi-deliver ng mga merienda dito sa opisina. Kinausap ko na every time na makita mo, bigyan mo ng food, akong bahala. Isa nga po si Nanay Caltea sa mga nabigyan ko, na faith ko nga. So, yun. So, sabihin na natin once a month. So, parang nabigyan ko siya mga 5 times. 5 times ko siya na-paid, pero the rest, hindi lang din siya kasi actually marami sa lansangan talagang yung mga kawawang mga pulubi, tapos yung may mga kapansanan sa pag-iisip. So, yun, kung pag every time na nabibigyan ko sila, sabi ni Sir Ricky Do, kasi sabi niya, okay, sabi niya, I'll pay you, sabi niya ganon. Salungat sa paniniwala ng karamihan, si Nanay Caltea ay mapagpasalamat at hindi tumatanggap ng perang hihigit sa halagang 100 pesos. Ani pa ng ibang nakasalamuha sa kanya, masaya na siya sa pag-inom ng isang bote ng soft drinks. That time nung binibigyan ko siya ng food, okay naman siya. So, siyempre may iba siya sa normal na tao. Kasi yun nga, yung makikita mo talaga may kapansanan siya sa pag-iisip, kasi yung iba yung pag-aano niya sa'yo, pag binibigyan mo siya ng food, sabi niya salamat, sabi mabait naman siya, hindi siya nananakit pag binibigyan mo ng food. Ilang taong nagtsatsaga si Nanay Caltea sa pamumuhay na isang kahig, isang tuka. Hanggat noong 2021, una siyang sinagip noong kasagsagan ng pandemya. Minabuti ng aming team na hingiin ang panig ng kanyang kapamilya at ang mismong nanguna sa kanyang rescue na si Sir Ricky Ducas. This is WCPD, ayan, so in fairness sa kanila, and Station 7, together with EMS, Baguio EMS, ayan, we're able to... Sa rescue kasi medyo hirap noon kasi pandemic time yun. Sabi ko, hindi pwedeng nandito siya kasi ayoko na mahawaan, magkasakit siya sa edad niyang to. Kahit ilang oras lang. May balik natin siya sa realidad. Bago sa realidad na mawawala tayo sa mundo. Yun yung driving force ko noon. Kaya minamadali ko yung sarili ko na kahit isang araw lang na maibalik ko siya sa realidad, malaking bagay na yun sa akin. Akala nila sika ay 20 years old, ay ka lang. Nang sa kadahilanan at paniniwala ni Sir Ricky na walang sinuman ang dapat mamatay sa lansangan, porsigidong gumawa ng paraan si Sir Ricky at ang ibang mga volunteers upang i-rescue si Nanay Caltea.
So, ito po yung magiging relocation ni Ma'am Althea. So, I think maghahanap tayo ng area na lang sa city where we can let her take a bath before swab test and laboratory exams. Kinausap ko ngayon yung city sa sa Human Resource Department, Attorney Agu, and may band kasi siya. Not time na yon, hindi pa ganoon ka-open yung mga meds. Oo, so may mga meds siyang bibilhin, may mga meds siyang bibilhin. Tapos nung time na yon, nakita ko na may mga pangangailangan din na kulang sa bahay na paglilipatan niya, like foam, tulugan, paglutuhan, ilaw, kasi wala namang doon, supply ng electricity. Kaya pininaano ko talaga na isulat lahat ng kailangan para pag uwi niya, may bahay na siyang matatawag. Paano ko kukuha nito? Kasi it would be an expenses for me. At the same time, mabigat. Kaya sabay, humingi ako ng tulong. And yung band ni Sir Agu, nag-concert for a cause. And lahat ng mga singers, local singers na, and national na mga friend ko, national artists, nagkaroon kami ng concert. No? Concert, may online at saka may live concert. Dito sa Mount Santo Tomas, Tuba, Benguet, makikita sa aming paglalakbay ang masukal at liblib na lugar patungo sa kanyang tahanan. Ang malubak at masikip na lugar na ito ay nagsilbing daan din ng kanyang mga nakaraan, mula nang siya ay sinilang hanggang sa siya ay lumaki. Kaya naman sa aming pagbisita, nakita namin ang kasalukuyang kalagayan ni Nanay Caltea. Tulala siya at tila parang hindi siya nakakakilala. Ngunit ayon sa ating profesional na kasama, si Sir Dukas, ay bahagi at epekto lamang ito ng kanyang pagpapagaling. Taga-pula. Tingadan mo. Althea. Kumusta ka, Dwani? Kumusta ka ngayon? Mayat. Tapos ano nga mayan? Mayat tirik na. Sa kanilang pag-uusap ay tahimik siya. Ngunit kita pa rin sa kanyang mga mata ang pahiwatig ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay nagpakita pa rin siya ng katatagan. At sa bawat kilos, ramdam mong pilit niyang binabawi ang paggaling. Kumusta ka tanda? Ay malagi mo pa ilang? Hindi ka bagyo? Hindi ka kami itong bagyo. Paspas siya. Manong nga years mo, paspas siya yung bagyo. Nabaya. Nabaya. Oo. Kat malagi mo dagi jayta, dagi tao nga ko. Din mo tulong kanyang yung bagyo. Tapos natan, nagdikan ko. Ayan yun. Hindi niya kay get mo yung bagyo. Ang paspas siya, ito'y lantan. May medite, di ba? May dito. Oo, may medite. Ikwinento ng isa sa mga kapamilya ni Nanay Caltea ang kanilang pagsusumikap upang siya ay maibalik sa kanilang tahanan. Naging katuwang na nga rito ang kanyang hipag na si Nanay Salvadora. Ta 1984 nga inaya mo tigot 84 nga nagruging nga ijay bagyo. Ngam 2021 lang nga taidi no apang kami ibagadap iman nga apang kami ayaban. Tanwen awid mitoy no rabbi tam ijay naturugan na naawan. Nagsubli ijay bagyo. Ngam idi 2021 ijay in porsigidin iman da Sir Ricky isupimanti ng kanyana. Lumipas na ang 4 na taon mula nang siya ay ni-rescue at kadalasang tinatanong ng karamihan ay kamusta na siya. Eto na siya ngayon, malakas at nakakapagtanim pa. Awan ibulsak. Sa
Sa mundong akala niya ay walang tatanggap, nandito na siya ngayon sa mundong mayroong pag-aaruga at pagmamahal na bigay ng mga taong tumulong at nag-abot kamay na walang inaantay. Han nga jay bagyo ngay ti panpanunuto na. No uray pi man no apan agdalos ije ayan ti mulami nga kamuti. Amuna no kwa agawid met lang nga agawid. Han nga jay idik aket no aket ano nga nakita ket aday jay nga magmagna nga mapan ijay bagyo. Ngam tatan mayaten. Pag iyamanan mi sin ano kay tulong tin tulong iman abo ay dinagas na ta idi monthly ay inject na puwira din do yung maintenance na ay pang masdam pang agsapa nung adwa ni tata jay pang rabi lang ti nabati nga maintenance na kat mayat mo. Isinalaysay ng Baguio City Health Services Office City Health Officer na si Dr. Celia Brillantes ang mga inisyatibo at efforts na ginagawa ng opisina upang maitatag ang mental health unit. Well, that was during COVID pandemic when Mr. Ricky Ducas advocated for mental health among employees of the City Hall. And it was through his prodding with the city government, through the mayor, we were able to put the mental health unit as an ordinance. As you all know, the medicines, we get it from DOH and logistics, no? And we were able to provide him the space here at mental health unit. And also, it is already licensed under the, it is already accredited under the PhilHealth. I hope na kayo po na nasa bahay, na mayroong mga kapamilyang ganitong nakakaranasan, huwag kayong magdalawang isip na humingi po ng tulong sa unit natin. Hindi po kahinaan ang paghingi ng tulong, hindi po kabawasan sa iyong pamilyang paghingi ng tulong, bagkus ito ang pamamaraan para mas makatulong kayo sa mga pangangailangan ng inyong mga kapamilya. Nais ko ding sabihin na ang mental health concern or mental illness ay isang sakit na may gamot, at nagagamot po ang mga sintomas nito. And ito po ay parang ibang sakit din na kung saan kailangan maggamot para hindi lumabas ang sintomas o lumala ang kanilang kalagayan. Marami pong nagmamahal at respeto at walang panghuhusga ang ginagawa po namin dito sa ating unit. Kaya sabi ko nga, always seek for help. Nandito po kami para sa inyo. Huwag natin silang layuan, mas di hamak na mas yakapin po natin sila. Yun lang po yung aking experience. Na pwede nyo rin pong i-apply po sa kanila. Huwag nyo pong katakutan ng natatawag natin mga baliw. Pero sila po yung mas nangangailangan atensyon. Kung tayo yung point na dumating din sa ganun na magkakaroon din po tayo ng depression. Tulad nila, yung ang hirap i-explain kasi nararamdaman ko, naranasan ko actually kasi yung every time na dadaan ako sa lansangan na makikita ko baliw-baliw, parang ganun, kulang sila sa attention. Pag nagbibigay ako ng food sa kanila, na-appreciate nila, nararamdaman ko, huwag niyo silang katakutan. We encourage every citizen to put an end to the stigma and instead foster a mindset of inviting hope into the lives of people, no matter what state they are in. Despite the challenges caused by their condition, it is important to continue offering help and showing concern because everyone has the right to be given the opportunity to a better life and health. Let's breathe hope and let's build a more caring Baguio. Ngayong nahanap na ni Nanay Caltea ang kanyang tahanan, ang kanyang paghihilom sa sarili ang kanya namang matatamo, hanggat mailatag ng maayos ang kanyang patutunguhan. Siyak ni Caltea dahil iti istorya. Bye-bye! Bye-bye!